Okay. So our company name is Max International. Yan. So ito yung lagi niyong naririnig, Max Morning, no? Kasi we always feel good in the morning. Gusto natin buong araw parang morning pa din. Okay. So ano po ba yung Max purpose natin? Para po ma-experience po natin yung better health. Syempre, lahat po tayo gusto nating super healthy. Diba? Success. Ayan. So, gusto po natin, syempre, maging successful dito. At yun po, isa sa mga ino-offer ng Max. Significance. Ito yung pinakagusto ko dito, yung may matutulungan ka. Actually, madami, no? Ito yung na-enjoy mo na sinishare mo sa iba. At the same time, kumikita ka. And of course, meron kang natutulungan. So, masaya yon, di ba? Okay. So, tingnan po natin yung company. Ang ating president, si Sir Jim Estavralla, and si Sir Joe Wojtycki, our CEO, are based sa US. And they are both lawyers. So, legit na legit po ito, no? Mga lawyers yan, hindi yan papasok sa company na hindi legit. And we also have Sir Joey Sarmiento as our Vice President for Asia. Now, 9th re-elect chairman ng DESAP. DESAP is Direct Selling Association of the Philippines. And ang ating office naman po ay nasa Ortigas Center, Pasig City. We also have pick-up centers sa Tuguegarao, sa Cebu, sa Davao, and we also have training centers sa Batangas. So ito na po yung mga Health Advisory Council natin. They are good doctors. Magagaling po yan sa iba't ibang field, research, neurology, family practice, and more. 10 doctors po magagaling in their own field. Okay, so of course, ang ultimate dito, meron po tayong DTI Seal of Legitimacy sa Philippines po. I think 5 pa lang po ang meron nito. So ang gusto po nila is lahat po sana magkaroon po ng DTI Seal. Okay, kailan po ba na-establish yung Max? Yan ang tanong ng mga tao. Ilang taon na ba yan? So, na-establish po yung Max since 2007. So, ilang years na po yan, di ba? So, 16 years. So, imagine yung company na 16 years. Tapos, buong mundo pa, di ba? Maganda pong company to, no? Kung 5 years lang, parang stable na. Pero yung 16 years, di ba? So, maganda po talaga kasi siya. So, kailan naman sa Philippines? 2009. So, we will be celebrating 14 years sa October 21 dito sa Philippines, di ba? So napakarami na pong natulungan nito. Actually, sa mga nag-i-inquire po sa akin, talagang nakikita po nila na napakarami na pong natutulungan ng ating product. And ilang bansa na po? 21 countries. Grabe, ang dami na po, no? So still growing, di ba? Yan. Okay. So, ang human body po natin, iisa lang yan, for self, for family, for work. So siguro yung mga hindi pa nagtitake nito, ito po yung mga nararamdaman nyo, no? Stress kayo, hindi makatulog, parang ang sakit ng katawan natin, parang hindi tayo unhealthy, no? Yung iba talagang hindi makalabas ng bahay, sobrang hina. Yun. So, pag-usapan po natin yung human body natin, yung pinakamalaki, yung cell, yung organ, sorry, ang pinakamalaki is the organ. Ang susunod po dito is that are the tissues. Yung pinakamaliit, yung cell. So, alam mo ba kung ilan yung cell sa katawan mo? 100 trillions of cells. Grabe, ang dami, di ba? Okay, so, bawat isa dun sa 100 trillions of cells is kailangan niya po ng ito yung kailangan niya. Oxygen, water, food, tsaka glutathione. So, yung alam mo kasi sa glutathione is pampaputi, di ba? Pero actually, ito po talaga is natural. Nandyan po yan sa loob ng cell mo. Needed na needed po yan ng cell. So, ang sabi po dito, when any of these factors is absent, the cell will die. So, pati po yung glutathione, kasi ito po yung pinag-uusapan natin, the natural glutathione. So, what causes cell damage? Unang-una po is the oxidative stress. Okay, so nakikita po natin yung yung video na para siyang kinakalawang, no? Or yung apple kapag hinati mo nangingitim. Ang tawag po natin yon
process ng oxidation. So oxidative stress po ang tawag po dyan. So kapag po nag-oxidize po yan, magmamalfunction po yung ating cell. Okay, ano yung pangalawa? Free radicals. Ano po yung free radicals? Yung po nagda-damage din po yan sa cells natin. Ito po yung mga, yung mga sabi nga po nila, yung mga lason na naipapasok po natin sa loob ng katawan natin. Kasama na po yung mga kinakain po natin. So kapag nag-combine po yung dalawang yan, oxidative stress and free radicals, okay, damage, cell damage, kaya po tayo nagkakasakit. Ito na yung sinasabi ko po sa inyo, no? Na apple, na pag hinati natin, nag-oxidize po. Ayan, so nangingitim siya. So it can damage the cells, then destroy the tissues, which can lead to illness. At pwede niya pong masira ang cells natin, other structures of our DNA. So how can we prevent cell damage that causes illnesses and health problems? So ano yung kailangan natin? Kailangan po natin ng cell protector. Yan. To fight against oxidative stress and free radicals. Kailangan po natin ng very powerful antioxidant. Kasi parang in-explain ko kanina, no? The process of oxidation. So ang kailangan na po, antioxidant. Diba? So, but the world's most powerful antioxidant is not found in fruits or berries. Although noon, yun ang alam natin na kapag marami tayong kinain na prutas, berries, ayan, hindi na tayo magkakasakit, which is hindi po totoo. Ang talagang world's most powerful antioxidant is where? It is in your body. So yan na po, nandyan na po, kompleto na po sa loob ng katawan natin yung antioxidant na hinahanap po natin. Ano po yung tawag doon? Yun. The most powerful component of our body's antioxidant defense system is actually glutathione. Tatlo po yung precursor niya: glutamic acid, cysteine, and glycine. So nakikita niyo po, no? It restores the cells. Hindi niya po sinabing repair, kundi it restore the cells. Diba? Okay, so there are two types of antioxidant defense system. So unang-una po, yun yung tinatawag nating exogenous. Yan po yung usually po na alam po natin or yung pinagkukunan po natin ng mga yan, katulad yan, yung food sources, di ba, vitamins, nasabi nilang go grow and glow, ayan, exogenous po yung tawag doon. So, hindi po yun 100% na naipapasok sa loob ng katawan natin kasi may tumutunaw nga po. So, pwedeng naipapawis natin yun, naiihi natin, di ba? So, ang tawag po doon, exogenous. Isa sa mga antioxidant defense system. Kaya ikaw, malamang marami kang food supplement, herbal supplements na tinatawag. So, ang tawag po lahat doon, exogenous. Kasi galing sa labas. So, yung iba, no, sabi doon sa video natin nung nakaraan, kahit sako-sako na. Diba? Tumutulong lang like, pero syempre, iba po yung endogenous kasi nasa loob na yan ng katawan mo, produced by the body. Okay. So, ano yung pinaka-powerful doon? Yun yung glutathione. Most powerful. Okay, kasi nasa loob na po ng katawan natin, endogenous. Ayun. So, eto, nakita natin, no? Meron pong main function. So, ang main functions po ng glutathione, A for antioxidant. So, siya po yung neutralizer ng lahat ng pumapasok na free radicals sa katawan natin, diba? So, yung effect, diba? Ayan, so antioxidant po yung tawag doon. So ano man yung harmful effect, yun, mape-prevent niya yun kasi antioxidant na po siya. Okay, so I for immune system enhancer, ito napaka-importante po nito. Pinoprotect niya and nare-regulate niya po yung immune cells natin. And D for detoxifier, kaya niya pong eliminate o alisin yung mga toxins or toxic environmental chemicals sa loob ng katawan natin. So yun po yung main functions ng glutathione, pero actually marami po yan. Ito lang po yung binanggit po dito. Pag ni-research po natin, kaya nga po, pag ni-research natin yung natural glutathione, di ba?
master antioxidant, antioxidant of antioxidants kasi napakaganda po talaga niya. Okay. Ngayon po, baka tanong mo, ayan, meron naman pala akong antioxidant sa loob ng katawan ko. Bakit nagkakasakit pa? Kasi po nagdi-deplete po yan, bumababa po yan. Okay, bakit? Kasi andyan yung stress, di ba? Andyan yung alcoholism, hindi ka makatulog, sobrang init ng araw, radiation, pollution, sakit, smoking, di ba? Strenuous exercise, poor diet, and synthetic drugs. At isa pa po, no, tandaan po natin habang tumatanda po tayo, pababa po ng pababa. Yung ating natural glutathione starting at the age of 20. Yeah. So, nakita nyo, 30, 40, 50 ay ang pababa po ng pababa. Ang tumataas naman po yung oxidative stress levels. Pero di ba ngayon, kahit na bata-bata, like last week, yung nag-ano po sa atin, no, nag-testimony sa atin, I think 12 years old, no? Meron na po siyang leukemia, acute leukemia, no? Stage 4 na yata. Buti na lang natulungan ng product natin. Tapos nung nakaraan naman po, 10 years old, nagkaroon ng stroke. So, minsan, dahil dun sa mga kinakain din po siguro natin at sa mga pinag-usapan natin, kahit 20 years old, ubos na po yung glutathione. Diba? Okay. Ngayon, ito po yung mga diseases na kapag meron po kayo nito is sigurado na mababa po yung glutathione natin. Diba? Yung glutathione level natin. So, andyan po yung sakit sa puso, which is, yan po yung #1 killer natin, di ba? Cancer, diabetes, infectious diseases, dermatological, sakit sa balat, hindi mag-anak, gynecological, ophthalmic, pulmonary, rheumatic disorders, neuro, immunological disorders, kidney failure, dialysis. So, more than 75 diseases po yan. So, ang binanggit lang po dito is 12. Diba? Okay, so ano nga po, yun naman pong susunod na magde-discuss naman po sa atin, walang iba yung aking partner na si Miss Ellen Gumaba. Okay, thank you partner Arlene. So, continue ko po yung presentation po. So, nakita po natin doon sa last slide na lahat po ng klase ng sakit associated with low glutathione levels. Dahil sa pagbaba ng glutathione level natin. So, ano ang solusyon? Kailangan na mapataas glutathione para hindi tayo madali na makapitan ng sakit. Yan. So, ang sabi ng iba, ang solusyon, glutathione lang pala, walang problema kasi maraming mabibili po sa market. Yan. Kaya lang, mayroon pong challenges doon po sa commercial glutathione or yung artificial glutathione. Makikita po natin dyan sa slide na kahit uminom ka ng through tablet or kaya capsule or through injection, ineffective method to increase intracellular glutathione levels. Wala pong effect. Bakit kaya? Meron po kasi tayong enzyme, yung tinatawag na gamma glutamate transcriptase na pag inom po natin ng capsule o kaya through tablet, matutunaw na po agad dahil po sa enzyme na yon. So assuming may makalusot po, hindi pa rin talaga makapasok sa loob ng cell kasi napakalit pala ng butas ng cell natin. Ang ipapasok mo, malaki yung molecule, tapos maliit lang yung butas ng cell, kaya hindi po siya makapasok sa loob ng cell. Ang nangyari po, nasa dugo lang natin. Pag nasa bloodstream lang natin, na-block niya ngayon yung nag-produce ng brown color natin, yung tinatawag na melanocytes. Kaya nagiging maputi at maputla po yung umiinom po ng commercial glutathione. So, ano po ito? Very risky po ito kasi after 5 to 10 years, maaring magkaroon po ng side effect po. Maaring magkaroon po ng skin cancer. Yan. So, ito po ay failed research. Gusto po sanang makapas po sa loob ng cell yung commercial glutathione. Kaya lang, hindi po nagawa yon. Kaya dito sa Philippines, marami pong Pilipino na gusto pong pumuti. Kaya green up na nila yun as skin whitener. Yan. Pero dito po sa Max International, mayroon pong dalawang very prominent doctor scientist na talagang pinagtiyagaan po ito para po
makapasok po sa loob ng cell. So, makita po natin dito sa slide. Ito po yung question, what can we do to assure that we have adequate glutathione levels? So gaya na nabanggit ko po, may dalawa pong doctor scientist na pinag-aralan po itong about MAX, no? So ang first na introduce ko po sa inyo is none other than Dr. Robert Keller. So ito po yung ilan sa credentials niya. He served on the faculty of Mayo Graduate School of Medicine. He was ranked by the Consumer Research Council as one of the top doctors in the USA from 2003 to 2008. Triple board certified po siya. Ang specialty po niya, internal medicine, immunology, and hematology. And he was listed as one of the most outstanding scientists. Marami din po siyang naipublish na articles in scientific and medical journals. Take note po, over 100 articles. So napakahusay po ni Dr. Keller. So, and he worked in NASA. So at the age of 23, consultant na po siya sa NASA. Yan, so tignan po natin ito po yung formulator ng MaxGXL. So ito po yung invento ni Dr. Keller. Yung makikita po dyan sa slide, yung nire-represent po ng white, blue, and red, yun po yung precursors of MaxGXL, yung glutamine, cysteine, and glycine. So na-invento po Dr. Keller na one at a time, makapasok po sa loob ng cell. So, hindi po basta-basta ito kasi 25 years po niyang pinag-aralan ito hanggang na-perfect po yung formula na makapasok po sa loob ng cell. So, inawardan po ng breakthrough. Breakthrough means new invention. Yan, unique po ito, wala pong katulad. So, pag uminom po tayo ng MaxGXL, yan, ito po ay hindi po gamot. Gusto lang namin i-correct po yung mga guest namin kasi yung akala nila ito ay gamot, hindi po. Ito pa nutrients. Pagkain po na madali po ma-absorb ng cells po natin. At pag nandun na po sa loob ng cell, doon na po niya mapatatasin po yung intracellular glutathione levels natin. Ngayon, pag uminom po tayo, anong effect po? Yan, makikita po natin sa next slide na may dramatic increase po. Yan. So, in 2 months' time, may dramatic increase na 292%. So, ang normal dosage po ng MaxGXL is 6 capsules per day. Yan. Ang maganda pa po dito, ang ginamit ni Dr. Keller for testing, hindi guinea pig, kundi tao. Yun. 4 na grupo po ito, makikita po natin dyan sa graph. Yun. Group 1, normal patients, wala pong sakit. And then group 2, it's HIV patients. Group 3, yun yung may problema sa yung hepatitis. And then group 4, patients with chronic viral illnesses. So, makita po natin dyan sa graph, yung color gray or black, yan, before taking Max po yan. Yung color red naman, after taking Max. Yan, gana nabanggit ko, may dramatic increase after 2 months. Kaya, at ang maganda pa po dito sa study ni Dr. Keller, mayroon pong clinical study. Ang ginamit po niya is randomized, double-blind, placebo-controlled crossover clinical study. So, makita po natin na talagang pinag-aralan po ito, hindi lang po, kumbaga pinagsama-sama yung mga ingredients po nito. Kaya inawardan po siya ng breakthrough. Kaya pag inom, syempre yung walang sakit, ang taas-taas ng level ng glutathione. Yung other groups, kahit may sakit sila, makita po natin dyan sa graph na tumaas din po yung glutathione levels nila. Next slide, please. So another doctor scientist na nasa Max International, no other than Dr. Herbert Nakasawa. Ito din po yung ilan sa credentials niya. He held multiple professorships in biochemistry, medicinal chemistry, pharmacology, and toxicology. And he was recognized as a scientist who created the 3-minute antidote to cyanide poisoning. Kung naalala niyo yung Twin Tower bombing sa US, siya po yun, yung hinar po ng US at that time. Kasi yun nga yung na-invento niya na in 3 minutes time, ma-address po yung cyanide poisoning. And right now, he's the research chief scientist of Max International.
Siya po yung formulator po ng MAX1 and Celgivity. Ang technology po na ginamit niya para i-accelerate po yung glutathione natin is ribosine. Ngayon, tignan po natin itong technology na ribosine. So, ang ribosine po, combination po yan ng ribose and cysteine. Yan, si cysteine po, very fragile po yan. Hindi po niya kaya na mag-isa na makapasok po sa loob ng cell. Kailangan na mayroon pong mag-deliver sa kanya. Kaya sumakay po siya kay ribose. Ayan, kaya pagpasok po sa loob ng cell, yun, maghiwalay po yan. So, dalawa yung kinikater po nitong ribosine. Yung cysteine po, nagpo-produce po ng glutathione, whereas yung ribose naman, nagiging source of energy or ATP. Yan, tignan po natin itong MAX1. Yan. So ito po ay 100% pure ribosine po ito. Yan, wala pong kahalo po. Yan, binanggit po dito na ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylcysteine in raising liver glutathione levels. So maganda po ito pagka may problema po tayo sa liver, mas maganda po i-take po itong MAX1. And then pag may mga allergies po like yung shellfish o kaya mushroom, yan, maganda po ang MAX1. Please. So makita po natin dito sa slide po na yung andyan po yung na-invento ni Dr. Keller na MAX-GXL and then si Dr. Nagasawa naman, MAX1. So pinag-combine yung dalawa na yan kaya lumabas po yung product na Celgivity. Yan tatlo na yan, the ultimate in glutathione enhancement. So lahat po yan makakatulong para mapataas po yung glutathione levels natin. Baka i-question niyo po, alin po yung maganda? Lahat po yan maganda. Yan, mas the best kung may budget po tayo, mainom po natin yung tatlo na yan. So, next slide please. So another product of MAX, ito pong MAX 357. This is a unique blend of essential omegas 3, 5, and 7. Ang maganda po dito, pinag-combine na po lahat ito. Itong omega 3, omega 5, and omega 7. So ano ba yung benefits pag uminom po tayo nitong MAX 357? So makita po natin dito sa next slide. So ang MAX 357, this is a perfect complement to MAX1, Celgivity, or MAX-GXL. So ito na yung product benefits. Yan, number 1 na binanggit po dito is cardiovascular health. Yan, maganda po ito pag may problema po sa puso. And then cellular health, brain and nerve health, insulin resistance, skin care, satiety and weight management, and vision. Yan, pag may problema na po sa vision natin, makakatulong din po itong MAX 357. This slide, please. So, another product of MAX, itong Celgivity. Ang maganda po dito, aside po sa ribosine, may additional 12 supplemental ingredients. Like yung alpha-lipoic acid, yung broccoli seed extract, yung turmeric, ito po yung yellow ginger. And then resveratrol, maganda po ito sa puso. And then, yan, yung vitamin C, milk thistle, sila na methionine. Yan, so aloe extract. So maganda po itong Celgivity din po. Yan. So lahat po ng product ng MAX, they are all breakthrough. So the US Patent Office awarded a composition patent. So take note po, patented po itong MAX product. Kaya no change is allowed, not even a single ingredient in an attempt to duplicate the product. So wala pong makakagayo o makakapeke po ito kasi patented po yung MAX product. This gives MAX International the right to market the product without competition. So wala po tayong kakompetensya sa market kasi hindi po ito bibili sa mga drug stores. Only sa MAX office o kaya sa distributors ng MAX. So ito na yung hinahanap natin kapag mayroong tayong kumbaga guest or yung pag-introduce po natin ang MAX products.
ang unang tatanong, ano ba yung benefits pag uminom po tayo niyan? So ito po yung ilan sa health benefits na natin pag uminom po tayo. Yan, number 1 is increases energy. Yan, so ito po yung una po na ma-feel ng first time user ng Max products. Pag kukumustahin mo sila, yung pag-take nila ng Max, ang una may kikwento nila o iba yung energy level nila. Yan, lalo pagka mga senior citizen ang magte-take nito, talagang happy sila kasi nafe-feel nila iba talaga yung energy level nila, lumalakas sila. And then it slows down the aging process. Anti-aging po itong Max product. Yan, pag may problema naman sa muscle or joints, yan kasi makakatulong din po ito, yung Max product. And then it strengthens immune system. And ito yung gusto natin kasi gusto natin na laging malakas ang immune system natin. Ang Max products, number 1 booster po yan. Then detoxifies the liver and cells. So kailangan na mayroon po tayong enough glutathione para mailabas natin yung mga toxins o yung mga dumi sa loob ng katawan. And then fight cellular inflammation. Anti-pamamaga po itong Max products. Yan, lahat po ng itis, like yung arthritis, rhinitis, sinusitis. Yan. Then, yan improves mental focus and clarity. And pagka medyo naglalapse na yung memory, yan, makakatulong po yung Max products. At ano pa ito, kumbaga natural po na makatulong para ma-improve po yung memory natin. And then, improves quality of sleep. Yan yung mga may problema naman sa tulog, yung may insomnia. Nakakatulong din po ang Max products. And then, improves skin. Hindi niya sinabi na it will whiten your skin. Then supports peak athletic performance and reduces the effects of stress and enhances sense of well-being. So, ang ano po, Max products, makakatulong po yan para pag i-stress po tayo, i-relax po tayo, pakakalmahin po tayo. Eh, sino ba ang hindi na-stress ngayon? Lahat po, no? Kasi ang stress party na po ng buhay natin yan. Kaya kung gusto nating ano tayo, kahit na-stress tayo, na kalmado lang, yan, mag-take lang po ng Max products. Actually, marami pang benefits na ma-feel natin na hindi po nabanggit dito. Yun po, pag uminom po tayo ng Max products, tayo na po yung makakaramdam kung ano po yung effect po sa katawan natin. Kaya doon sa mga guests namin, hindi pa nakakapag-try po na mag-take ng Max products, try nyo na po ngayon para ma-feel nyo din po itong binanggit po dito na benefits pag uminom po tayo ng Max products. E makikita po natin dito sa last slide. Binanggit po dito na we only have one body. We have to take care of it. Totoo po yan, isa lang katawan natin, kaya kailangan na ingatan po natin ito. Hindi po katulad ng sasakyan na pag may nasira, pwede tayo makabili ng spare parts. Yun, baka ang question ng mga guests namin na hindi pa nakakapagtay ng Max, ang Max products ba ay safe or legit ba yan? Pwede bang talagang hindi harmful pag uminom po tayo? Very safe po. Makita po natin dito sa slide po na kompleto po ito ng certificates or documents like yung BFAD approved, ano po siya, NSF approved din, and then halal certified din po siya. So pwede din po ito sa mga Muslim. So hanggang dito po yung presentation regarding po sa product. Baka yung mga guests namin may question po sila, ito turn over ko ulit kay partner Arlene. Thank you very much po. Okay, ayan, bigla tayong dumami sa Zoom, no? At ayan, so hati, no? Hati tayo ngayon sa Facebook at dito din sa Zoom. Pero before po tayo magkaroon ng question and answer, siguro meron tayong mga magkukwento sa atin. Sino ba yung na-invite natin, Ma'am Agnes, na magkukwento sa atin tungkol sa naging benefit or testimony nila, Max story nila? Si Sir Rene, Madam Bayan. Okay, Rene. ayan, si Kuya Rene.
Ayun. So, Kuya Ren. Okay. So, please introduce yourself, Kuya Rene. And kasi dami po tayong mga andito ngayon na mga go. Paki-introduce nyo naman po yung sarili nyo, ano po yung health issues, Okay. at ilang taon, at paano po kayo natulungan ng product, at taga saan ka lang? Okay. Malinaw ba ang dating ko dyan? Yes po. Malinaw? Yes, kuya. Okay. Ang pangalan ko po ay Rene Madlambayan. Taga rito po ako sa Pagbilao, Quezon. At ako ay 70 years old na sa October 10. Sa edad kong ito ay talagang napakarami ko ng mga nararamdaman sa katawan. Siguro 4 years ago ay na-diagnose ako, nagpa-ultrasound ako, meron akong bato sa abdo, 5. Tapos nagkaroon din ako ng bato sa bato. Ang lumabas ay 2. Yung aking bato sa abdo naman, 5 yon. Nung ako'y uminom ng Max, naging 4 na lang at merong maliliit. Ay naging 1 na lamang. Yung 4 kasi na-dispose na, nailabas na. Kaya hindi lang basta isang Max capsule ang ininom ko noon. Marami. Inabot yata ng 12 to 15 capsules. Pero within 2 days to 3 days, lumabas yung 2 kong bato sa bato. Isang malaki na kasing laki ng munggo at maliit-liit kasing laki ng butil ng bigas. After 2 days yon. Pagkatapos yung 3rd day, ang inilabas ko naman ay yung aking bato sa abdo na 4. Ngayon, paano ko nalaman yon? Yung bato sa bato, talagang ano ko yun, naisahod ko. Nung umihi ako, talagang galing doon sa pantog o sa bato. Pagkatapos, kaya ako naman nalaman na 1 na lamang yung aking bato sa abdo nung ako ay magpa-ultrasound. Talagang iisa na lang. Kaya tuwan-tuwa ako, hindi ko nararanasan yung nung 5 pa yun. Grabe yung sakit kapag sinumpong ko sa gabi. At saka talagang masusuka ka sa sakit at talagang hindi mo talaga makakaya. Yung pain tolerance mo ay mababa lang. Pero ako talagang natiis ko yon. Pero nung uminom ako ng Max, salamat at naalis yung 4. Sabi pa nga ng doktor Mr. Madlambayan, ay for operation na yung bato sa abdo. May binigay siyang gamot sa akin. Sabi ko sa kanya, Dok, sigurado ba yung gamot na yan makakaalis na ng aking bato sa abdo? Ang sabi niya, hindi ko masasabi sa iyo na 100% maalis yan. Nung marinig ko yon, nagdalawang isip ako na kung ako'y magpapa-opera o hindi, o inom ng gamot o hindi. Ang talagang ginawa ko na lang talaga, uminom ng maraming Max. Yun ang dahilan kung bakit lumabas yung 4 na bato sa abdo. Kaya mula noon hanggang ngayon, wala na akong nararamdamang sintomas na masasakit gawa ng aking bato sa abdo. Isa pa yung aking prostate. Yung prostate ko ay enlarged, pero hindi naman siya cancerous. Ang nakakatulong talaga sa akin yung Max GXL para hindi ko maramdaman yung mga sintomas. Ang sintomas kasi nito noong grabe. Halos yata 10 beses akong umihi sa gabi. Paputol-putol, masakit. At nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng dugo yung aking ihi. Pero sa tulong ng Max, at syempre meron din namang ipinainom sa akin ng doktor, pero siguro nakatulong din, pero imbis na lumiit yung aking prostate, medyo lumaki. From 44 naging 51 ang laki ng aking prostate. Kaya ang ginawa ko, uminom na lang ako ng maraming Max GXL at saka ng Cell-GBT. Kasi yung Cell-GBT merong turmeric, wala pa nga lang tayong Cell-GBT ngayon, ano? Kaya yung turmeric, ang pinapalit ko sa gabi bago matulog ay yung nilagang luyang dilaw. Sabi nga ni
si Sister Lumibaw kanina, no? Turmeric, nakakatulong din sa akin yon habang wala pang LGBT. Kaya itong mga sintomas na to, nararamdaman ko, ay halos mawala. Kundi man, ay kukonti na lang yung mga sintomas na nararamdaman ko. Nagkaroon din baga ako nung transient ischemic attack. Siguro mga 1 taon na nakakalipas yun. Di, habang nakaupo kaming mag-anak, parang nawalan ako hindi naman ako nawalan ng wisyo. Nakalimot ako. Nung i-BP ako nitong aking mag-ina, butit sila'y mabilis kumilos, 200 pala yung aking BP. Over 100. Ang ginawa nila, pinainom ako ng Max GXL, pagkatapos pinainom ako ng Max 1, LGBT, at pagkatapos, nung magmi-midnight na, yung 357. Kasi nangyari sa akin, para akong nagkaroon ng amnesia. Itong aking tablet na ginagamit ko ngayon ay nasa harapan ko noon. Tinatanong ko sila, ano ba itong nasa harapan ko? Tapos yung cellphone ko nandyan din. Ano ba itong mga ito na nasa mesa? Ay, yan baga yung tablet mo. At yung isa yung cellphone mo. Hindi ko alam ang cellphone, hindi ko alam ang tablet. Tapos, pati television namin, napagdiskutahan ko, bakit ang TV natin kakaiba, flat screen na. Hindi ba ang TV natin yung parang kuba? Sabi ko, di nag-alala na yung aking mag-ina dahil bukod sa mataas ang aking blood pressure, kung bakit limot-limot ako. Buti yung dalawa, hindi ko nalimutan. Ayun. Pagkatapos, maghahating gabi na, hindi ako pwedeng dalhin sa doktor dahil nasa barangay kami. Nung mapainom ako ng mga supplements na yun, ng Max GXL, Max 1, LGBT, tsaka yung 357, binipi ako uli. Bumaba ang aking blood pressure ng 130 over 90. Edi, nag-decide sila na huwag muna akong dalhin sa ospital. Kinabukasan, at saka ako dinala. Nagpatingin ako sa aking neurologist. Edi sabi niya, magpa-CT scan at saka magpa-2D echo. At saka yung aking puso. Ay salamat naman, nung yung resulta ay matanggap, sabi ni Doc, abay, very, very good yung iyong brain. At saka walang tama yung iyong heart. Sabi niya, buti na lang, sabi niya. At naagapan agad. Ang sabi ko naman sa kanya, Doc, marami po akong ininom na Max. Pagka ganyan, minsan ang mga doktor ayaw maniwala. Pero sa totoo lang talaga, malaking tulong sa akin yung mga supplements natin yon. Kaya wala kang naging diferensya sa brain, wala kang naging diferensya sa heart. Kaya marami akong nararamdamang kakaiba ngayong 70 na ako. Minsan pagising ko baga itong aking dalawang kamay dati. Pwede mong putuin yan na hindi ko nararamdaman. Talagang manhid na manhid. Yung dalawang kamay talaga. Pagkatapos, pagka may nangyayari sa akin, ang ginagawa ko, dinadagdagan ko yung dosage ng Max na iniinom ko. O hanggang sa ngayon, siguro meron na 1 year din, wala na yung nararamdaman ko yun. Kaya pasalamat ako na meron tayong ganitong food supplement. Talagang masasabi kong kahit hindi natin sabihin hindi nakakagamot, pero sa akin talaga nakakagamot. At saka tuwing nakakaramdam ako ng, siyempre 70 na ako, yung humihina ang tuhod ko, ay nagbabaon talaga ako ng GXL. Kasi minsan naglalakad ako ng 4 na kilometro, 1 oras, 2 oras, gano'n. Iinom ako agad. Ayun, masasauli yung aking energy. Yun, yung aking pangangalos ng tuhod, mawawala yun. Kaya maraming benefits ako na naibigay sa akin ng ating mga product. Kaya sana kayo hindi naman, kung talagang gusto ninyo na kayo ay matulungan sa inyong mga nararamdaman sa katawan,
wag na kayong huwag kayong masyadong magtipid. Kasi nasubukan ko ay napakamahal magpagamot. Libo-libo, konsulta lamang. Kaya minsan natatakot pumunta sa doktor dahil sa maraming ginagastos. Kaya i-supplement niyo yung ating product. Parang tayong iniinom ng mga medicine galing sa doktor, edi sabay natin yon, makakatulong din yon para sa atin. Kaya with that, Max Morning, I'm Rene Madlambayan at maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Okay. Thank you Thank po. you. Say thank you, Thank you Kuya po. Rene. Salamat po sa inyong pag-share sa amin ng inyong naging health issues. 'Di ba? Si Kuya Rene lagi kong binibiro yan, puro bato eh. Kulang na lang bato ni Darna si Kuya Rene. Oo, tapos kita niyo naman, di naman siya mukhang ilang taon ka na, Kuya Rene? 70. 70, oh, 'di ba? Mukha bang 70 yan? Lakas-lakas pa, 'di ba? Ayun. So, thank you Kuya Rene, no. Nasakop mo na yung mga gusto natin, no. Merong nagkaroon siya ng ano ba yung last na attack mo, Kuya Rene? Anong tawag nga doon? Ischemic attack. Ischemic attack. Ang sabi ng doktor sa akin ay Stroke, no? Parang mini stroke. stroke. Oh, parang mini stroke. Okay, parang ganon. So, bilis, no? Yan. Mini So, stroke daw yun, sabi ng neurologist. opo, okay. So, meron din siyang mga bato. Yan, gallstones, kidney stones, ayan, yung mga pangkaraniwang sakit ng mga oldies. Yan, nagkaroon din siya niyan. Di ba, Kuya Rene, meron ka pang hemorrhoids? Si Ate Susan yun. Ate Susan. Okay, si Ate Susan. Okay, ayan. Oh, wala na rin yung hemorrhoids. Wala na rin niya. siyang hemorrhoids. So, kasi may mga nagtatanong Ah. po hemorrhoids eh. Okay. Yan. Thank you, Kuya Rene. I think, marami pong natulungan yung iyong testimony. Okay. Ayan. Yan, meron pa pong tanong. Okay, before po tayo, dun sa mga tanong natin. Okay, so salamat po sa mga nag-connect. Hindi ko na maisa-isa kasi ang dami na pong nag-connect dito sa Facebook. Pero dito po sa ating Zoom, ayan, madami din po tayo. Ma'am Violeta, Ma'am Janet. Okay. So meron pa po bang mag-testimony? Ma'am Janet ba? Mag-testimony ba si Ma'am Janet? Hindi ko nasabihan. Baka naman gusto mag-share. Pero before po mag-share si Ma'am Janet, andito po si Doc eh. So, nag-promise si Doc na sagutin niya po yung mga questions natin. Naku, samantalahin na po natin. Diba? Sige, Sa FB, may tanong na po ba sa FB? Ano pong tanong? Hindi ko nakita pa, Ate Agnes. Tanong ni Roda Narag. Ask ko lang, ano ang best advice pag may adenomyosis para maiwasan magka-anemia? Besides from Max po, I had experienced bleeding for more than 28 days last month po kasi and is taking GXL for 333 dose. Doc? Hello, Doc. Max morning, Doc. Next morning po, Doc. Nawawala. Okay na. Doc. Naririnig na. Yes, Yes, Doc. Doc. Loud and clear. Yes. Yes, yung siyempre, pag may adenomyosis kasi, may problema yung lining ng uterus, siyempre mag-bleed ka. So of course, pag hindi grabe, if your hemoglobin is yung acute 8 and below, blood transfusion, definitely. Ito na yung sinasabi ko na complementation talaga ng Western Eastern medicine. Now, pag hindi naman ganun kababa, like 9 to normal kasi sa babae is 12. So it's between 9 and 12. So you have to take medicines na magtataas ng
hemoglobin, which is usually lalo na sa mga babae na mga Pilipina in general, kailangan pag nag-take ka ng ferrous sulfate, kailangan folic acid, meron din vitamin C. Kailangan kasi yung vitamin C sa absorption ng iron. Then yung folic acid kasi may folate deficiency usually ang mga Filipina. That's why yun ang gagawin. Now, yun ang kwan. Alam ko yung nangyari kay Roda kasi nandun ako noong nagkaroon siya ng problema. And in fact, ito yung gusto kong kwan gusto kong mag-explain ngayon basing from both kay Mang Rene at saka kay Roda. Kasi dito na lumalabas yung complementation kasi ng Western and Eastern medicine. This is very important and consequently to push a healthy lifestyle. So bali ganito ang gagawin ko ngayon dahil listening from the explanation earlier, these diseases are associated with low glutathione level. Yan ang nasabi ni Ma'am Agnes earlier. So itong mga sakit na ito, like heart problem, like lung problem, and yung 75 diseases yan na 12 lang yung na-discuss naman kanina, are associated with low glutathione level. Bakit associated with low glutathione level? Ang nangyari kasi dyan, because of the free radicals produced by an unhealthy lifestyle, nagamit yung glutathione na mag-neutralize doon sa mga free radical. Kung sinasabi kanina ni Ma'am Marlene na antioxidant. That's why since nagamit siya ng todo-todo, kaya siya, pag tinignan mo na yung mga sakit na yan, mababa na yung glutathione level because they are used in neutralizing as an antioxidant doon sa mga free radicals that those diseases. So kaya siguro babaguhin ko ngayon yung pan para you have a better perspective using Sir Rene and Ma'am Roda of their question. Babalikan ko ngayon yung palagi kong nile-lecture na bakit yung mga ninuno natin ay nakarating ng 80 to 100 years before they died. Na medyo konti lang yung problema. In fact, si Sir Rene nga is bihira na yung nakakarating ng 70. And good at dumating sa kanya itong Max International product. So the reason is ang free radical inside ng mga katawan ng mga ninuno natin is kokonti. Saan ba galing yung free radical na may connection dito sa isa lang yung nabanggit ni Sir Rene kanina na ibigay sa kanya ng Max na magpupus towards healthy lifestyle pero i-analyze na lang natin later on. So, yung mga ninuno natin, siyempre, wala namang stress yan dahil walang development. Smoking is just nicotine and tar. Walang fertilizer, walang insecticide. So, yung alak nila, it's the same. Mga organic na ginawa. Ang tulog nila is 8 hours. Yan ang mga hindi nabanggit ni Sir Rene kanina na baka medyo nawala yung stress na niya, kaya medyo okay. Then, ewan ko, naninigarilyo o umiinom. Then yung tulog, kung gumanda yung tulog. So mga ninuno kasi natin, okay ang tulog. Okay ang exercise. Ito yung magandang nasabi ni Sir Rene kanina na may connection yung ginawa ng product natin dahil previously, wala siyang energy to do the exercise. Pero after taking the product, meron siyang energy. That's why he walks a lot. So you are pushing back to a healthy lifestyle. So, yung pagkain ng mga ninuno natin, walang fertilizer, walang growth hormone, walang masyadong gamot. Streptomycin at saka penicillin lang. Then the ozone layer was very thick. Yung UV light ko konti para na mag-produce ng free radical sa ating katawan. Very dangerous ngayon because it causes cancer. So, short of saying, the free radical inside their body was very low. So yung glutathione produced by the body was enough to neutralize or yung as the most powerful antioxidant of the body inside your cell, lahat ng mga free radicals that is causing the disease, kompleto sila dahil kokonti yung free radical nila kaya hindi sila nagkakasakit kaya lumampas sila ng 70, 80, 90, 100 years. So now, dito sa complementation ng Eastern and Western medicine, nasabi ni Sir Rene ito kanina,
And yun yung medyo isingit ko para kay Ma'am Roda na dapat kay Ma'am Roda as an adenomyosis, pag gusto mong mas mabilis yung pag-stop ng bleeding, you can undergo ng kanyan, magpaparaspa. Yun, pwede kang magparaspa or kung anumang medication ang ibibigay ng OB-gynecology, you have to take it. Why? Ganito po yan. Explain ko para maintindihan ninyo. Because of the free radical, nagkaroon ka ng sakit. That is kay Sir Rene, yung kanyang TIA, going to... Kasi ang TIA, there could be 1 TIA to 1,000 TIA before a big stroke. That is the rule. So may stone siya, gallstone, kidney stone, and the rest, yung lahat ng problema niya. So these were caused because of a little bit of an unhealthy lifestyle. So kaya bumaba yung kanyang glutathione na ubos. Now, the free radical that inside the body of Ma'am Roda and Serena is there. Diyan ngayon gagamitin yung Max International product dahil pag nag-take tayo niyan, yung glycine at sa glutamic acid na naghihintay sa loob ng cell, pagdating ni cysteine, they form into glutathione, they now neutralize the free radical. So nawala na yung free radical that is causing your disease. Adenomyosis and yung kay Sir Rene. Now, nawala na yung free radical. Pero nandyan na yung sakit. Diyan mo ipapasok ngayon si Eastern Medicine. So, mabuti kay Sir Rene dahil for so long na nag-take siya, nawala yung mga stones niya, nawala yung problema niya. Although most probably may tinetik pa rin na kasi regular naman siya sa doktor, may tinetik pa rin na synthetic drugs. That is very important para mas mabilis yung paggaling. Now, merong cuts ngayon dito. This is very important. Pinag-uusapan natin yung free radical, inineutralize ng glutathione, kailangan dagdagan ng Western medicine through synthetic drugs, be it laboratory, blood transfusion, or procedure, or synthetic drugs, chemo, radio, or immunotherapy. Kasi ganito yon. The reason why yung iba maganda ang response, yung iba hindi maganda ang response because nakakalimutan natin yung mga nangyari sa ninuno natin na they had a very good lifestyle. So what I'm trying to point out is kailangan yung lifestyle natin should be very good dahil no amount of synthetic drug, that is Western medicine, no amount of Eastern medicine, yung Max International product, kung hindi mo naman ginagawa yung healthy lifestyle. Merong nagsasalita. Wala naman, Dok. Inano ko Baka na lang po, baka napindot lang, minute ko na po. Sa akin nakaka-istorbo dito, iba yung dating sa akin. Apo, Halos minute. So I hope is it clear, Ma'am Arlene, Ma'am Agnes, yung dinidiscuss ko? Yes, Yes Dok. po. Yes, kasi yan yung that is our problem. Yan yung collaboration ng Eastern, Western, and healthy lifestyle. Now, in the case of Sir Rene, although meron siyang synthetic drugs, kaya nga maganda sinasabi niya na makakatulong itong itong product na to. In fact, kadidiscuss ko how it helps. Yung free radical disease is still there. Pag take mo ng products kasi, na-neutralize na yun. Now, are you having a healthy lifestyle? Kasi pag wala, continuous ang production ng free radical. Kaya sinasabi kong minsan yan yung dosage mo. Gaano ba karami yung free radical mo? So for as long as marami yung free radical mo, kailangan mo yung glutathione ng pang-neutralize. But your disease is there already. So yung synthetic drugs dyan, kung cancer yan, chemo yun. Ang papatay dyan para mas mabilis. Although yung sinasabi ko, pag nag-take ka ng, pa rin salita na Leonida Reyes, nakaka-istorbo. Okay, hanggang doon na lang. I will stop later on. So anyway, yung healthy lifestyle, very important yon. Hindi pwedeng wala yon. So kagaya na in the case of Sir Rene,
dahil he walks a lot, that is exercise component. Definitely yung component ng stress, palagay ko na natanggal din dahil at least na-relieve dahil nawala yung karamihan ng problema. Now, di tulog, I'm very sure you will not reach 70 na hindi maganda ang tulog mo, na hindi ka natutulog ng between 10 to 10 o'clock in the evening. Sigurado ko before dyan tulog na, kahit magising ka ng 3 o'clock or 4 o'clock, okay na rin yun. So yun yung gusto kong i-emphasize ngayon kasi that is the only explanation. Lahat nung pwede nyong tanungin, yun ang explanation. Na why ito, why yan, so dapat ito ang gawin mo. Now, ang sinasabi ko lang, na huwag pa nito. If it is impossible really to spend for synthetic drugs, ang Max International product, it increases the immune system. Pag mataas ang immune system mo, be it cancer cell, be it bacteria, be it virus, kaya niya yan. But always think about this. Oo nga, hindi mo na pinatulan si Western. Nag-Eastern ka na lang. Yung healthy lifestyle, ginagawa mo ba? That is the question. So, anyway, I will see you personally pag yung Grand MOM natin dyan, so that at least before the event. Pero pan pala, Ma'am Arlene, Ma'am Agnes, I think kasama ko yata sila Tammy and Chris na pupunta dyan, kaya baka balikan lang kami. So, parang ganun yata. Anyway, pag-usapan namin kung ewan ko kung anong pan nila. Pag-usapan na lang natin sa 21 siguro. Ano ang date dyan, Ma'am Agnes, Ma'am Arlene? October 28 daw. 28. Oo, tama. Tama-tama kasi after yung 21 natin, mukhang may gagawin din na parang a sort of a big event si Diamond Gay. Remulla, 25 yata yon, so I will be there with them. Then yung sa inyo naman 28. Yes, Doc. So ganun. So anyway, yung mga specific na lang na question nila, I will answer naman kung hindi pa nila nakuha yung explanation ko why these things happen, why we should be complementing Eastern and Western medicine, and behind these modalities is huwag kalimutan yung healthy lifestyle. We have to do that, I tell you. Yes. Naintindihan po namin, Doc. Malinaw ba sa malinaw. Doc, one more thing po. Thank you, Doc, sa Okay. explanation. Doc, kasi ang nakikita ko po talaga ngayon, kasi yung mga andito po, Doc, is, I think, hindi po sila kasi taga Pangasinan. So, actually po talagang iba't ibang lugar ngayon na na-invite ko. Okay. Yes. Actually, sa Facebook po, 24 hanggang 25 to 30. Dumarating pa po sila, Doc. Ngayon, Doc, ang isa sa mga nakikita ko po, Doc, is GERD and parang laging magkasama po yung GERD and anxiety. So, talaga magkasama yan kasi yan yung component ng stress. The anxiety and the GERD itself, siyempre pag anxious ka, if you are under stress, talagang yung proton ang tawag dyan, H+ ang tawag dyan, ang daming release niyan sa stomach mo. So talagang napaka-acidic niyan. So anyway, there's no problem dahil kagaya nga ng sabi ko, whatever produces yung free radical mo, bahala yung Max International product natin. Nandiyan naman you can start with yung mga simple noon, cimetidine or ranitidine, sol ka agad, or okay naman sa iyo yung kung pwede nga noon yung may mga mura nung araw na mga anticholinergics lang kung minsan mas effective pa yun yung mga ganglionic blocker, pero wala na kasi sa market. So pag pinagsabay mo yung dalawa, uulitin ko yon, lahat ng problema mo because of free radical, bahala na si Max International product. But the disease already there. Bahala na si synthetic drugs. Ganun lang yan. Opo. Doc, meron po akong isang patient sa US siya. Nung sabi niya sa akin, may mga binigay sa kanya na gamot. So she's also taking Max. Ngayon, ang nangyari, siguro nga, may mga gamot, totoo po ba yun, na may mga gamot na hindi daw hiyang sa kanya? Hindi po yung Max kasi okay sa kanya yung Max. Ang problema nga lang, Doc, yun nga, yung gamot na
nasasama doon sa sa binigay sa kanya sa US, parang lalo daw lumala yung kanyang anxiety. Kasi ina-attack siya. Bali ito ang very clear na sagot niyan. Remember, we are talking about a natural antioxidant inside our body, which is glutathione. Remember that our products, ang ginagawa is enhancing the cells of our body, which is natural, to produce glutathione. So wala talagang problema yan. Definitely with our product. Now, definite also, di ba, one of the sources of the free radical is medicine. Now, pag yung medicine na tinake mo is medyo, hindi ko you can use the word hiyang, pero kung hindi appropriate, I'm sorry na hindi naman kami mga doktor, siyempre, we are just human. We err also, we falter also. Pag hindi eksakto yung naibigay mo na gamot, it's very possible na siya na yung source ng free radical eh. That's why you feel that what kind of feeling you have, mas parang kinabahan ka. Pero ito lang ito rin ang kwadyan. Ito rin ang pwedeng rason dyan. Maaring psychological din yan, na ang paniniwala niya kasi sa product natin is more than synthetic drugs. So pag ganyan naman yung mentality, may bias yun eh. So pag hindi pa nagte-take nung synthetic, kinakabahan na yan eh. Pag take niya, nakaramdam lang ng konti, nadagdagan na yung problema. So it can happen that way also. But it's also possible na hindi appropriate yung, it's either the dosage or meron talagang vehicle or medium that carries yung product na yan. That's the very reason why, halimbawa, yung binibigay namin na Aspilet or aspirin, instead of yung mga napakamahal ngayon na nung araw, dipiridable, ganun na binibigay namin. Ngayon, napakamahal na yung mga blood thinners natin. Kaya yung Aspilet, nilalagyan ng coating. Kasi pag hindi mo nilagyan ng coating at nagbukas na dyan sa tiyan mo, meron ka palang ulcer, ay ang sakit-sakit ng sikmura mo, ayun, mas na problema ka na. So, dalawang possibility niyan, Ma'am Arlene. It could be psychological, it could be inappropriate talaga yung na-take niya. So pwedeng papalitan. Ano po, Doc? Pwede palitan lang. Pwede niya naman palitan yan eh. Ano ba yung kanya? Ano bang problema niya na sa synthetic? Is it sa sugar, sa cholesterol, sa blood pressure, or what? May anxiety po sa parang Anxiety, it's a mga ay oo. Very clear yan. Kasi pwedeng yung binibigay sa kanya noon, yung kakalma ka, pero hindi ka mahihilo na iikot ang mundo mo. Baka ang naibigay is something na umikot yung mundo, ay papatayin na ako. Ayun, nagkagulo na. Ganon yun. yung niya parang ina-attack siya lagi ng anxiety. Nung binigyan ng gamot, lalo na Hindi, yun nga. Ganon nga. Sabi ko, it could be true, it could be bias. It could be bias. Pre-preempta niya, hindi dati nang negative na ang dating sa kanya huwag mo nang gawin. Huwag mo nang gawin. Pero baka po nagpapalit, baka gumaan naman din yung pakiramdam niya. Pero syempre, yun nga po, nakatulong naman yung product, nakatulong naman yung Max sa kanya before. Kaya in-explain ko ng gano'n. The problem nandun yung free radical kasi. The function of our product is to neutralize the free radical that cause your disease. But your disease could be fixed by synthetic drugs. Ayun po. So dapat nagtutulong. Klaro yun. Opo. So, yun din po yung sinasuggest ko sa mga mga customers natin na kung pwede is samahan talaga ng synthetic. Pero syempre, Yes. tama po si Doc. Tama din po kayo, Doc, no? One of the sources Hindi lang din. Talagang tama talaga, I tell you. Hindi lang din, I tell you. Tama talaga yun. Because if you will not do that, i-explain ko sa inyo later on pag nandyan ako ng face-to-face. I-explain ko nga. Pero ngayon, it's the same explanation. Ikuan ko lang, gusto nyo i-example ko sarili ko pagdating ko dyan. Because healthy lifestyle is very important. Kayo mismo, alam nyo yan. Opo, tama po. Pati yung result ng mga pasyente natin, tanungin nyo yung mabilis ang recovery. Kasi ginamit niya yung healthy lifestyle pushing of our product. Kasi ang product natin, pinupus ka naman sa healthy lifestyle eh. Tinatanggal niya yung stress mo dahil for so long nagte-take ka ng synthetic, parang akala mo hindi gumagana. Kasi yung free radical nga nasa katawan mo nandun.
Yung disease mo nandun din yung free radical because of an unhealthy lifestyle. Pag take mo ng product natin, nabawasan yung free radical. Yung synthetic mo ngayon, siya ang gumagamot sa problema. Pero if your lifestyle doesn't change, bagsak pa rin ang free radical mo, walang katapusan yan. Now, pag initially na-neutralize yung free radical, nandyan yung synthetic drugs, you are pushing yourself to a healthy lifestyle, which our product does. Tanggalin niya yung stress mo. May aversion ka sa drinking and smoking. Pagandahin niya ang tulog mo, bigyan ka ng energy para mag-exercise ka. Yung isang automatic na trabaho, kinekelate niya yung mga free radicals coming from insecticide and pesticide. Very clear naman eh. Because if you will not do healthy lifestyle, excuse me. Ayan. Kayo talaga, maging health, kailangan nating sundin si Doc. Magkaroon ng healthy lifestyle. Ako rin po, Doc, nire-record ko rin po sila. Marami po ako natutunan sa lagi po nating pag-meet. Talagang sabi ko, kailangan po ng healthy lifestyle para. Kasi napakasimple ang logic, Ma'am Arlene. Sige, kaya ako inumpusahan doon. Bakit 100 years ang ninuno natin? Bakit? Walang free radical. So glutathione was enough. So therefore, sa panahon natin, maraming free radical. Ginamit mo si Max International para ma-neutralize yung free radical pero hindi mo naman binago yung lifestyle mo. Matatapos ba yung free radical mo? Never. You are not going back to where our foreparents were. Very clear naman. Tama po. Ayan. So, Oh, sa very mga clear yan. nakikinig po sa mga nakikinig, kailangan po ng healthy lifestyle and magtutulungan po yung natin, yung max at saka yung mga medicines natin na binibigay ng mga doctors kasi pinag-aralan po nila yan. Okay? At least yung medicine, Tama at least yan, yung medicine, at least yung medicine natin, very clear yung dosage. Kaya nga dito kung minsan mas nai-stress yung mga clients natin dahil yung bombing dose na yan Later on, nile-lecture ko sa inyo ang ang overdosage lahat ng by-product, quercetin, cordyceps, and the rest. Yes. Meron din yan. Kahit pa food yan, merong overdosage yan. Okay. So, ayan. So, nakita po natin, no, yung mga po ni Doc, no? So, healthy lifestyle. Ayan. Thank you, Doc. May pa po ba? O kasi yun naman po sa akin yung, yung sa bagay na-discuss naman na ni Doc kasi yung iba po is stroke. Ayan, mga ganun po na mga usually talaga ang na-encounter namin. Kaya po pala, Doc, ngayon ko lang po na-realize na GERD and anxiety po talaga laging magkasama. Buti na Magkasama lang, yan. anxiety. Ka-GERD ako Parang ikaw yan, gamitin mo yung sayo. Why may GERD ka noon? Why you had a lot of problem? Because of stress in your work before. Ngayon is very positive ang outlook ng life mo ngayon because of a very good product, itong Max International product. Yan lang naman yan Tama po. Stressful talaga po kasi. Precisely. Ayun, tama po si Doc. Walang tama din tama po. Wala po kung sinabing din. Okay. Arlene. May tanong si Kuya Rene. Hindi, idadagdag ko lang yung sabi ni Doc, kung may bisyo ako hindi naninigarilyo kahit kailan. Ang father ko namatay at the age of 42 dahil nga mga bisyo. May sigarilyo, Ayan. may alak pa. Ako'y, kung may alak man, konti, wala. Minsan wala. Ayan, pagkatapos, yung pagkain, hindi ako malakas masyadong kumain. Okay. Talagang kapag nabusog na, okay na, tama na yun. Okay. At talagang ginagawa kong point na ako'y maglakad para sa aking exercise. Kaya yung aking pagtulog naman, dati bagay yung experience ko tulog manok, yung magigising tapos din makakatulog. Pero ngayon, talaga ang tulog ko yung malalim. Magising man ako, maya-maya, makakatulog na uli ako. Kaya yung point na yon talagang hindi ko ina-aggravate. Talagang dapat matulog ako ng 8 hours. Kaya siguro, kukunti lang yung iniinom kong mga synthetic drugs. Hindi kagaya ng iba na napakadami. Kukunti lang talaga.
Tama, tama. Tama yan, sir. Oh. Tama-tama explanation ni Juan. Yung kuhang-kuha ni Sir Rene dahil ang kanyang, hindi niya mararating ang 70 years. Kahit pa sabihin mo, hindi ka nanigarilyo, pero kagaya ng mga lectures ko, merong second-hand smoke, yung nakikiamoy ka, yung mga naglalaba naman ng mga kwan, ng mga damit ng naninigarilyo, that is a turned-head smoke. Ngayon, yung new smoking ngayon, pag nakaupo ka ng isang oras na wala kang exercise, that is tantamount to smoking also. So, bali ang nangyari kay Sir na hindi niya maaabot ang 70 without that healthy lifestyle. Pero with our product ay malapit-lapit si 100 years. Wow, Kuya Rene. Mahal niya Ayan. 100,000. Ayun, ayan. So, ayan, para sa mga listeners natin, sa mga nanonood sa Zoom at saka sa Facebook, may tanong pa po. Ganda po ng explanation ni Doc ha. So, lahat na po ng lahat na po ng sakit yun, na ailments natin, mapa-stroke po yan sa puso, yan sa liver. Kasi Doc, marami po din I think, sa nanonood din po sa atin sa Facebook, may mga bukol sa liver. May mga Yeah. ganun cases sila. Yung isa po sa liver Yung isa naman po, Doc, is pumutok po yung breast. Pumutok yung breast. Marami tayong ganyan. Pero ayaw munang ipa-chemo nung doktor. May ganong cases po, no? Ayaw po munang operahan. Hindi niya po alam kung ikikimo siya. Basta inoobserbahan pa lang daw po. Dalawa po yung cases ko po na ganon. So ang tanong nila, paano po ba makakatulong yung product habang hinihintay po nila yung procedure na sasabihin ng doktor? Very much twice. Sige, ulitin ko para mas maintindihan. Paano nakakatulong? Nagkaroon siya ng cancer because of a lot of free radical in the body, which could be because of smoking or from a partner, because of baka farmer yan, yung insecticide. Nakain talaga is talagang mahilig sa 32 days old na manok. Siyempre, growth hormone yan. Or baka naman ma-stress ang buhay. Baka kulang sa tulog dahil sa pagpapalaki ng mga anak, pagpapaaral ng mga anak, kulang sa tubig, baka naman nabalitaan yung gamot ni kapitbahay, nakikitake din kahit hindi yun yung kailangan niya, or masyado siya under the heat of the sun na wala na tayong ozone layer. Those were the very reason why nagkaroon ng cancer. Now, we are very happy dahil nandito si Max International to neutralize yung free radical. Okay, so ni-neutralize mo na si free radical with our Max International product. So dito ko ididikit ngayon si healthy lifestyle. Doon sa sinabi ko, doon sa mga sources ng free radical, saan ka ba doon guilty? Baguhin mo yon para wala nang dagdag free radical. And pag nakapag-decide na yung doktor, nakapag-decide ka na rin, ready ka na for chemo or radiotherapy. Ang magandang balita, kung ginawa mo yung healthy lifestyle at na because of the Max product, baka gumanda-ganda yung immune system mo, baka pinatay niya lahat si cancer cell, baka hindi mo na kailangan ng chemo, baka yung problema gagaling. Ayun, Doc. Yun po yung hinihintay natin. Kasi, Doc, eto po ha, ang sabi po nila, ilan na po yung nagsabi sa akin na may mga ganong cases, sinasabi po ng doktor, lahat pwedeng kainin. Tama po ba ito? Yung lahat pwedeng kainin, isa lang ang ibig sabihin nun sa isang doktor na nagsabi nun, pag stage 4 ka na nagrabe, it's the end of the road. Yun lang yun. Parang sinabi niya na, sige na, paligayahin mo na ang sarili, kainin mo na lang. Kasi po, Doc, yun po talaga yung sinabi. Ilan po yun? Pero isa, Doc, ha, nakapag-chemo at nakapag-radiation siya, yun din po yung sinabi sa kanya, Doc, na kainin mo lahat. Kasi alam niyo ang pinakamaganda dito kasi nagagawin natin. Yung mga nandito sa Caloocan, sila Ma'am Olarte ba? Yung mga Nurses, sina Ate Lerma. leads, yun. Opo. Yan ang pinakamaganda. Nakita nyo yung combination ng Max product and Eastern and Western medicine together with a healthy lifestyle. Nakita nyo sa kanila? Yes That po. is the very reason why. Nandyan sila. The same sa mga survivor sa Davao. Yung nag-testimony ka na pinsan sa Tugigaraw. Ngayon, ini-stress pa rin niya ang sarili niya na hanapin kung ano yung cancer niya, etc. etc.
Dahil sa stress na yan, madadali siya dyan. I'm telling it. Kahit malaman niya yan, I'm sorry. Hindi pwede yun eh. Hindi na nga mahanap, ipipilit mo. Yun naman yung wag mo na ipilit naman ng Eastern medicine, wala nga eh. Ang Western ka sana, wala nga eh. So dito ka na sa, dapat ito eh, sabi ko nga mag-active ka na lang ng member ng PAN, ng Max at mag-enjoy ka pa na mag-travel. Kaya hindi yung stressin mo na hanapin mo, ipahanap mo sa mga doctors, ang mga kung ano yung sakit mo. Yan ang problema natin kuminsan eh. So we have to take all of this into account. So very important yun, yung mga lahat ng survivor natin, except for a few that never underwent a Western. Pero kahit hindi ka nag-undergo ng Western, basta in your even CEA determination, laboratory determination, that is Western, you have to do it para ma-monitor mo naman yung sarili mo. Ganun yun. Yan. Thank you, Doc. Salamat, Doc. At least nakikinig po sila ngayon na kasi yun po yung pinupush ko sa kanila na kailangan ko ng healthy lifestyle. Nagulat sila. Bakit ganun? Bakit sabi nung Doc, parang mga 3 na po yung nagsabi sa akin na yun po yung sinasabi ng mga doctors nila. At iba daw po tayo. Kaya nga po, grateful po ako sa inyo kasi nasasabi nyo po yan. At sa totoo po talaga, tama po yung sabi ninyo. Yung talagang mga grabe po na patients natin. Doc, kasama po kasi kayo doon eh. Yung mga Hopeless na kasi yun. Hopeless na kasi yung mga yun. Ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Noong hindi ko pa nakilala ang Max International product, pag nakakita ako ng mga ganyan stage 4, chronic kidney disease and the rest, it's the end of the world. I empathize with my patient, not with Max products. Kasi very clear yung sinasabi ko sa inyo. The free radical that's inside the body of one sick person now, automatic yan, merong quality of life kaagad. Pagbigay mo ng Max product, yung stress parang nawala, masarap ang tulog, nabubuhay ng sarili niya. Tingnan mo yung nagkikimo, nandun sa bahay. Pero nagkimo ka pero nag-take ka ng product natin, nandun sa mall. So makikita mo quality of life kaagad. So what I'm trying to point out is, itong product natin, pagka-take mo pa lang, may makikita ka na. Then let Western medicine do the rest, but you have to prepare first. Kaya nga sinasabi ko, huwag naman pakimo ka agad. Product muna natin para yung nag-cause nung cancer mo, mabawasan man lang. Pero kaakibat niyan, tignan mo yung lifestyle mo. Kasi kahit naman nag-take ka ng product, ganun din karami pala yung unhealthy style ng life mo, walang walang katapusan na mauubos lahat yung tinetake mo na Max product. Ganun yun. Kaya ngayon doon ko kino-correlate yung doses. Kaya kung gusto mong makatipid at gusto mong mabuhay, edi mag-lifestyle ka para mas bababa yung dosage mo at sigurado pang gagaling ka with the help of Western medicine. Yes po, Doc. Salamat po, Doc. Ayan. Sabi po ni Ate Lerma, salamat daw po at alala niyo po siya. Nasa Facebook po siya, Doc. Okay. Welcome po. Yan. Doc, meron po sa Facebook, sabi si Ma'am De La Cruz, Doc, tanong po namin yung abdo. Sumasakit na po likod niya lagi. Ano po yung malala na po ba yun? Minsan nawawala naman. Hindi ko yun. Bali ang mangyari kasi dyan, yung bato ng abdo, maganda kung after the ultrasound is malaki. Pag malaki yung bato, it doesn't cause any pain, in fact. Ang problema, pag maliit yung abdo, dumadaan yan sa cystic duct. We call it yung parang daanan from the gallbladder going to the common bile duct. We call that cystic duct. So yun na ngayon yung lalabas sa intestines. So habang dumadaan yung bato, masakit talaga yon. Now, okay lang pag nagawan yung mga meron, kahit tignan mo yun sa YouTube yung preparation and how yung mag-prepare ka ng apple juice or apple mismo 3 days, then on the 3rd night mag-take ka ng castor oil, Epsom salt. Hindi, lulutang-lutang na yung mga green na bato. Now, pag nakadikit kasi yung bato, it will take time before na mawala yon. So, ganyan din yung product natin. Kaya nga, na-amaze ako dito sa product natin dahil pinag-usapan lang natin ngayon, infection, cancer, and the rest. Even anatomy, ibig sabihin yung kahit may butas, nagsasara. Kahit mayroong sira, naaayos, kahit pa sa buto. Kasi osteocyte ang tawag doon sa cell ng buto. Chondrocyte naman sa yung mas malambot na buto. So, ibig sabihin kung ano yung nilecture nyo kanina na nag-brown, yung cell na yon with our product,
bumabalik kasi sa dati. Yan ang parang pinakarason ko ngayon na baka kahit yung mga butas, kahit yung mga sira, gumagaling. Now, yan din ang analysis ko sa bato. Na kahit nakakapit siya, in long term, na gamit ng product natin, baka nadedetach siya. Kaya nawawala rin. Now, kung maliliit yung bato mo, at yung dito sa may buto dito sa likod pag tinaas mo yung kamay mo, we call it scapula, yung tip niya, diyan nagraradiate yung pain dito sa right upper quadrant, dito sa bandang kanan na last rib. Diyan kasi ang gallbladder, pag sumasakit diyan, parang may referred pain doon sa likod. So, wala namang ibig sabihin nun na grabe yan or what. Kanyan, basta may mga maliliit na bato or kahit nga hindi bato kahit yung parang buhangin lang siya na dumadaan doon, kanyan, talagang may pain na ganyan. Now, it's very important na sa ultrasound talagang isigurado dahil you'd better have appendicitis kaysa cholecystitis. Kasi yung appendicitis, pag pumutok yun, bacterial infection lang sa loob ng tiyan mo. Pag ang gallbladder kasi ang pumutok, hindi lang infection, meron pang chemical kasi bile yan. So chemical peritonitis, mas mahirap magdikit-dikit lahat yung kwan mo dyan. Ang intestines mo. Kaya sa mga sitwasyon na gano'n, pag sinabi na ng doktor, yung hindi nagmamadali na doktor, so mas magandang ipatanggal mo pag gano'n. Kagaya ko, nung nasa Calayan ako, I am the only doctor in the Calayan Islands, doon sa malapit sa Batanes. May mga bato ako, may nakita akong isang maliit. Pinatanggal ko kaagad yung abdo ko dahil pag bumara yun, walang mag-opera sa akin doon. That's very dangerous. Yan po pala. Mas dangerous po pala yun sa gallstones. Doc, meron lang po akong i-add dun sa sinabi nyo, no? Yung kahit nakakapit. Kasi yung isang yun nga yung patient natin na isa. May kidney stones yun. I think 3 cm 3.5 cm. Na pa po yung sinasabi nila nakakapit, yung horn po, na talagang yun po yung sinabi ko po sa inyo, Doc, nung sinend ko po sa inyo, may abscess siya, nagkaroon ng abscess dahil doon. Ngayon, nag-take siya ng maraming product. Talagang dinhan kasi nga may abscess siya. Tapos, tinanggal po yung abscess niya. Ngayon, sabi po ng doctor, kasi nga ngayon nagkaroon siya ng maraming kidney stones. It's not because of, kasi unang-una tumigil siya ng pag-take ng Max. At the same time, binalik niya po yung hindi healthy lifestyle. As in, kinain na lahat. Yung, alam niyo na po doon, kasi may stone former po ba talaga? Meron. Siya Both. Kidney stone and gallstone. Meron. May mga stone former talaga. Opo. Siya daw po ganon stone former. Hindi po siya nag-ingat. Pero ang nakaka-amaze po, Doc, akala po ng doktor ngayon, kasi dati niyang doktor ang pinapag-check upan namin, bagong form itong bato. Akala niya yung dati nawala, pinaalis. Pero sa totoo po, hindi po siya nag-undergo ng kahit na anong process. Max lang po inom niya. Sabi niya, pinatanggal mo ba yung dati? Kasi alam niya akala niya pinatanggal. So, ibig sabihin po ng doc, lumabas. Sa kanyan, sa gallbladder yan or sa kidney yan? Kidney po. Kidney stones. Maapan yon, hindi siya staghorn siguro, baka uric acid stones din. Cystine stone kasi ang gallbladder Cystine yon, diyan sa uric acid yung naiihi. Kasi pag yung staghorn, yung mga calcium, lactate, carbonate, yung mga ganon, talagang yon, matigas yon. Hindi mo basta-basta ma-break yon. Kasi ang sabi niya, nakaihi daw po siya noon. May time na umihi siya, parang puti-puti. Ayun, so, uric acid stone nga. Uric acid stone yun. So yung kita niyo po, Doc, na nasa kanya, ano po yun, uric acid o... Uric acid yun, basta yung puti-puti sabi niya nang naihi niya, uric acid stone. Kasi hindi mo matatanggal kasi yung staghorn, lalo na pag malaki, lalo na pag nagda-dilate na. Pag nag-dilate, ibig sabihin nakabara talaga yun So ang maganda lang doon sa product natin, kahit may mga part na hindi na nagfa-function kung nasaan yung may bara, pero doon kasi dalawa naman ng kidney natin, unless na both kidney are affected, both are obstructed doon sa calyces, calyx ang tawag namin yon, then may problema talaga.
Pero diyan nagwo-work yung kan eh. Yan yung big explanation nung brown lang na nile-lecture natin. Yung apple na nakat pero napaka-importante nun. That's how each cell of the body is working. Galing din po. Yan yung ina-explain ko na ganyan kaganda ng product natin na yung nag-focus ng sakit, inyo-neutralize niya muna, then tulungan mo na lang sa Western medicine and go back to a healthy lifestyle. Anyway, Max product is pushing you back to a healthy lifestyle. Ang galing nga po, Dok, kasi talagang nagulat talaga yung, hindi mo ba pinatanggal yung kidney stones mo? Sabi yung ganun. Hindi po, wala naman pong procedure na iba. Pinatanggal lang yung abscess. Bagong form to eh. So, ibig sabihin, naalis po yung dati. So, amazing po talaga yung product natin. Ayun. Oo naman. Meron pa pong isa. Yung isa pa po may allergy sa katawan. Hindi ko alam kung ano yung tanong, pero sabi po dito, yung isa po may allergy sa katawan po. Ano po yun? Ano ibig sabihin? Well, it's the same. Kasi ano ba yan? Yung allergy ba na sinasabi niya is before nag-take ng product or after taking Max product? Hindi ko po alam, Dok. Yun lang po yung comment niya sa Facebook eh. Pero anyway, kung taking after the product, paano yun? Hindi pa rin allergy yan. Pero talagang, kasi kung allergy yan, hindi naman natin alam kung anong klaseng allergy yan. Is it an allergy that is related to an autoimmune disease or marami kasing klase ng allergy. Is it precipitated by food ba? Or by, let's say, pag namunga, namulaklak ang mga kahoy at mga grass, ganyan? Or, depende kasi, hindi kasi clear. Baka mamaya naman pala yan is mga sa skin pala na allergy pa. Pwedeng psoriasis, pwedeng SLE, pwedeng mga eczematoid dermatitis, mga ganon. So, anyway, kagaya ng sinasabi ko, lumabas lahat yung sakit na yan dahil hindi nabantayan ng glutathione natin. So what Max International product will do is to enhance our body to produce glutathione to neutralize that mga free radical na yan that is causing now the allergy, and let the steroid and antihistamine do its work, then going back to a healthy lifestyle. Yun yung holistic component of how we should get well. Yun, thank you, Doc. Meron pa po sa Zoom. Sabi po dito sa Zoom, ilang doktor na ang tumingin pero di gumagaling ang allergy cough niya. 5 years nang nagsasuffer pag inom ng Max GXL nilagnat, lalong inubo at may sipon na din. From Puerto Princesa City. Si Ate Jackie pala to. Ay, Ate Jackie. Sandali pa lang yan. Yan yung tinatawag natin dito, under detoxification yan. Because it's very impossible, kaya explain ko lang, it's very impossible that part of your body will give you a problem unless it is an autoimmune disease. Kasi yung immune system mo, sinisira yung katawan mo, yan ang autoimmune disease. Pero itong pinag-usapan natin is, it is the most powerful antioxidant, which is called glutathione. Pag take mo ng product natin, it induces your body to produce glutathione. So walang problema doon. Dahil itong product na tinetik natin, tumutulong pa nga doon sa natural, yung dating ginagawa ng katawan mo no, naubos nga lang kaya ka nagkasakit, binabalik lang ngayon. So kung merong mas mabigat na nararamdaman or whatsoever, that is only detoxification. Opo. So may mga ganun po, no? So detoxification po. Ayon kay Doc sa first timers. First time din ako uminom ng Max. Siguro dahil mababa yung immune system ko. Pero malakas ako. Yun yung kagandahan sa Max. Nilagnat din. Po. So talagang detox muna, no? Ayan. So si Ma'am Lai, sabi niya, paano po kaya yung nagdadialysis sa kidney, naging complication due to diabetes, paano po makakatulong ang Max? Paano i-consume ang Max? Di siya pwede uminom ng water that much. Doon sa general na explanation ko, very clear na yon.
Nagkaroon ng free radicals coming from an unhealthy lifestyle. So kaya nagkaroon ng diabetes, and as a complication yung nasa na, yung nasa kidney problem na, kaya nagda-dialysis. So we hope and pray na yung beta cells of the islet of Langerhans at saka yung nephrons, that is the cell of the kidney, would recuperate, na from a brown doon sa lecture kanina, magiging white ulit siya. Then with sa tulong ng insulin or metformin or glycoside or any na tinetake na hypoglycemic, together with the dialysis kung nagda-dialysis or any medication na binibigay ng nephrologist, makikita naman yan eh. Makikita naman later on na, kaya nga gusto ko yung gusto ko yung I was very happy nung first time ko maki-zoom kila Diamond Gay Remulla, dahil may isang doktor tayo dito sa Laguna na grabe yung mga nagda-dialysis na tumigil na, yung mga for dialysis na hindi natuloy. So tama-tama by October 25, pag nandun na ako sa kanila, kailangan I have to meet that particular physician. Ganun din yung doktor natin sa Davao, ang dami ring nag-win away na from dialysis. So kaya ang advice natin dito sa nagtatanong ngayon, just continue taking our product, then let the Western medicine do its part. Then bahala naman yung product na sa Eastern component, but please, yung healthy lifestyle na sinasabi ko, you have to do that hand in hand with the 2 modalities, para 3 modalities yan. Yan, so malinaw po grabe, ang dami po talagang sakop nung healthy lifestyle plus yung Max products at saka yung Western medicine. Yan, dami sa kidney, mapa-heart man yan, dialysis, sa skin, ayan, stress, anxiety, stroke, heart, ayan, madami siyang sakop. So lahat po, lahat po, basta nagkakos ng free radicals. Ayan, meron pa. Okay, so hanggang 9 lang po tayo Ayan, yung sa akin, hindi ko rin pinatanggal at hindi ako nagpa-dialysis kahit sinabi ng doktor. Nag-normal siya dahil sa Max GXL. Pero talagang marami din akong ininom, marami akong ininom. Okay, so Bali, sigurado natin yan. Ito na naman sinasabi ko. I'm sorry if I have colleagues na are listening now. I'm sorry to tell this. Kasi ito, kailangan hindi rin tayo malito. Na alam naman natin na sometimes we are being forced to undergo something for, alam niyo yung purpose, yung bilog. So, to the point na yung, what was your creatinine? Kung yung creatinine mo 5,000 at gano'n ang ginawa mo at okay ka, thanks God, at ganyan na nangyari. Kaya mahirap, baka normal pala yung creatinine dahil lang may bato. Kasi ang function ng kidney, pag ang creatinine mo is abnormal, 50% of the function of the kidney is out already. Now, kung baka naman ang creatinine nasa normal lang, nasa borderline, kung kayang-kaya lang ng lifestyle. Kaya ang bilis na ginawa ni Max Product. Pero kasi, yun, I'm sorry kung may colleague ako nakikinig ngayon dahil yan ang problema kasi natin Sometimes you don't tell the truth to our clients. So, kaya kung minsan nakakalito, wag naman ganon. Ayan po, opo. May mga ganun po, na hindi pa naman dapat. Ayan, coming from Doc na rin. Ayun. Kaya nga po, Doc, kapag may mga salamat Doc sa mga pag-entertain po ng mga kasi kahit kasi nakakatakot din po like yung sinend ko po sa inyo na sinabi ng doctor na malala na pinabone scan, tapos merong cancer, kumalat na, yun po yung mga sinasabi sa kanila. So parang natatakot din siya, di ba? Di ba? Ikaw ba naman sabihan na kumalat na yung cancer, bone scan, pero 1 taon na ganun pa din. Tapos malakas naman. Hindi naman po masakit. Nung nagtitake Max, kasi last year, yun na po yung result ng, so para magka-idea po kayo, yung isa po sa mga patient namin is, pinabone scan yung asawa niya. Ang sabi po ng doctor, kumalat na po yung cancer. So nag-take po siya ng Max. 1 year after, pina-check up, sabi pa rin ng doktor, kalat na yung cancer, pero po yung pasyente po, buhay na buhay pa, tapos hindi po masakit. Yun po yung maganda kasi sabi na sa bone na daw yung cancer niya, pero hindi po yung ganun
hindi masakit eh. Wala po siyang nafe-feel na pain. So, as per Dr. Carlos Cortina's advice, ano po yung sabi niyo, Doc, para ma-share din naman po natin sa mga, sa mga nanonood. Talk to the patient, how does he feel? Ano bang nararamdaman niya? Then ask the neighbors, yung kabahay, kakilala, etc. Ano ba itsura niya? Siya ba talaga yung talagang end of the road na ba talaga? Now, ito na yung importance ng Western medicine. So okay, nandun na si bone scan. Pero ano ba yung original na cancer niya? Kasi metastatic yan eh. Nasaan ba yung original? May ginagamit ba na laboratory na mag-monitor kung ano yung cancer niya? Like CEA for example. Para ma-monitor kung mataas ba yung CEA or what. So, ang hemoglobin niya, if you have cancer talaga, pababa ng pababa yan, whether you like it or not. So, kaya these are modalities na mamomonitor mo talaga kung nagja-jive. Nagja-jive yung laboratory. Kasi ako, gaya ng sinasabi ko, ang laboratory kasi, be it scan or whatsoever, you can falter eh. May pwedeng pagkakamali. Eh kung yung nanganak nga, kung minsan napagpapalit yung mga anak eh. So, it can happen. It can happen also. So, kaya ako, pag wala na yung Western side, kaya I'm very, yung parang pipilit ko lang yung Western because that's the only way na malalaman natin. Let's say, paano mo malalaman na hindi ka na high blood kung hindi ka naman kumukuha ng blood pressure mo? Paano mo malalaman na okay na yung blood sugar mo, hindi ka naman nagpapakuha ng FBS or yung HbA1c mo? That's what I mean by Western. Aside from yung naggagamot ka. Kasi ang point ko dito, halimbawa, okay ang pakiramdam mo, nagte-take ka ng product natin. Pagkuha mo ng laboratory mo, okay na yung blood pressure mo, okay na yung blood sugar mo, di stop mo na yung mga synthetic drugs mo. Kasi bumalik ka na sa sitwasyon ng ninuno natin. Kasi noong araw, na wala silang free radical, na marami silang glutathione, walang gamot noon, wala naman namatay ng diabetes at saka high blood noon. Yan ang ibig kong sabihin. Yes, Doc. Yun. So, maganda po yun po yung natutunan ko sa inyo, Doc, na hindi porke sinabi doon. Kasi parang po siyang na-depress eh. Parang hindi Yes, siyempre. sinabihan po na parang siyempre kumalat na daw yung cancer, ganito. Samantalang nakikita yung patient, okay naman, ba't ganon? So, Pero anong in-offer? Anong in-offer after sinabi yon? May modality ba? May bibigay bang gamot? May gagawin ba? nung po dati, pinag-radiation siya. Hindi Pero, ngayon, after that, after nung after Hindi. nung alam after Doc, na nitong scan, parang wala naman yata na may ibig sabihin din 'yan. Kung Wala. ako ang tanungin mo ngayon, parang totoo yung sinabi niya pero dapat we doctors should be very cautious. We psychologize our patients. Pag tinanong namin ang religion mo at tinanong namin how religious you are, then tatanungin na namin yung family profile mo, then pag na-psych namin na kaya mo nang mamatay anytime, doon kami nagsasabi ng totoo. Pero pag hindi mo kaya yon, hindi namin sasabihin ng totoo. So that is one. But in this case, sinabing ganito, ay nako, kumalat na. Then biglang, kaya kailangan, ganito, ganyan. Yan yung bilog na sinasabi ko. Pero pag kumalat ng ganito, ganyan. Pero kainin mo na lahat. Kainin mo na lahat yung gusto mong kainin. Oh, that's different. That's different. Pero kaya ang sinasabi ko, ano bang nararamdaman ng pasyente? Ano ba ang tingin sa kanya ng asawa, ng anak, ng kabahay, yung kaibigan? Based on there. Pero kung may procedure na naman gagawin, Doc, Bilog yun. hindi ko rin po alam kasi, Doc, kung merong procedure na ipapagawa. Di ba, Doc, consult ka namin ulit. Kasi kawawa naman po eh. Kawawa naman po siya. Po. Hirap na po kasi siya na lang talaga eh. Dahil yung asawa niya ganun. Tapos siya na lang lahat. Naawa naman ako sa kanya. Opo. Sige po. May tanong pa po ba? O parang wala na, no? Ayun. Okay. So, since parang feeling ko wala na po masyadong tanong ngayon at nag-promise po tayo hanggang 9 lang si Doc. May Yes, tanong pa, Ate na. Agnes? Ate Agnes? Wala naman Wala na. na. Oo. Thank you po. Doc, napakarami po naming natutunan sa inyo Thank ngayon. you po. I think nasakop na po lahat ng mga question nila.
Okay. Anyway, thank you, Ma'am Arlene. Thank you, Ma'am Thank you Agnes. See very you, much. see you See on the you on 20th. See you on the 20th. Okay, okay. Sige po. Thank you po. See you. Thank Sige, you. bye-bye. Good night po. Good night. Thank you po. Bye-bye. Thank you Yeah. po. Salamat po sa lahat. Thank you very much po sa pag-connect. Ayan. So, ang ganda po ng explanation ni Doc. Thank you rin. Sige Thank po. you very much po. Mm-mm. Sa lahat po ng mga kumonek, thank you very much. Ayan. So, I'm sure na Thank you marami po rin. natutunan ngayong gabi. Salamat po. At nako, napakaganda. Thank you very much. Good night po sa Thank lahat. you po. Tulog daw po tayo ng Bye. healthy lifestyle Tama. para umabot daw po tayo ng 100 years. Okay. Pati mo po ng 100,000. Salamat po. Po.